Muli po, isang pinagpalang araw na naman po sa inyong lahat at sa oras na to, ako po'y taos-pusong nagagalak at taos-pusong nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa patuloy na pinagkakalob niya sa aking privilege and opportunity na patuloy pong magamit niyang instrumento para sa mga salita at mensaheng nais niyang iparating sa ating lahat, mga salita at mensaheng magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay. Muli po sa pangunguna ng banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, muli po nais ko pong magbahagi sa inyo ng mensaheng entitled Back to the Essence of Prayer, o bumalik tayo muli sa diwa ng pananalangin. Kung inyo pong natatandaan, last week shinare ko po yung the power of prayer, ayan po, at ang katanungan doon kung ano ang magagawa ng panalangin sa ating mga buhay. At ngayon po sa oras at araw na to, we are blessed because bibigyan po tayo ng mensahe ng ating Panginoon na patuloy nating magiging patnubay at gabay, lalong-lalo na na muli tayong maibalik ng ating Panginoong Diyos sa diwa ng pananalangin. Napaka-importante po talaga ng panalangin at huwag na huwag po nating aalisin yan sa ating buhay. Ayan po, sa last na shinare ko, the power of prayer, di po ba? Ang dami po na pwedeng gawin ng panalangin sa ating mga buhay, di po ba? Kung naalala nyo po yon, o kung gusto nyo pong balikan yung shinare ko, the power of prayer, pwede nyo pong pakinggan uli. At ito po, kumbaga ito ang part 2 ng message tungkol sa panalangin. Ito po yung back to the essence of prayer naman po to. At bakit, ito naman po yung katanungan dito, bakit kailangan nating manalangin? Ayan po, meron pong ibinigay ang ating Panginoon sa atin na 3 bagay kung bakit kailangan nating manalangin at huwag tayong tumigil na manalangin. Ito po, uumpisan ko na. Titled, Back to the Essence of Prayer, Why We Need to Pray. Ayan, bakit po natin kailangan manalangin? Siyempre, una sa lahat, prayer is a very important things to get the attention of our God. Ayan po, bakit kailangan po nating manalangin? Ito po ang kahalagan niya kung bakit kailangan nating manalangin, at ini-encourage tayo ng ating Panginoong Diyos na manalangin upang makuha ang atensyon ng ating Panginoong Diyos. Kasi po, ganito po ang nasulat para po maunawaan nyo po kung gaano ka-importante ang panalangin. Dahil sa panalangin, doon lang po natin makukuha ang atensyon ng ating Panginoong Diyos. Katulad po ni Ana, yung sa Book of Samuel, ayan po, Book of 1 Samuel chapter 1 verse 10 to 17. Dito po may isang istorya dito na isang babae na nagngangalang Ana na hindi po siya magkaanak-anak. Ayan, yan po, ganito po ang kanyang istorya. Akin pong babasahin, Samuel chapter 1 verse 10 hanggang 17. Chapter 10, buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin: Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung hindi nyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo, at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo, hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Verse 12, habang nananalangin si Ana, ang bibig niya'y pinagmamasdan ni Eli. Si Eli po dito, siya po ay isang prophet. Ayan po. To make a story short, ayan po, nakita po na pagmasdan po ni Eli si Ana na nananalangin na hindi po bumubuka yung bibig, ay bumubuka yung bunganga niya, kundi bibig lang. Kaya ang akala po ng propeta ay naglasing si Ana, at saka ganun po yung inisip niya. Pero pagdating po doon sa verse 16, ganito po ang sinabi ni Ana sa prophet na si
Eli, huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin, sabi niya. At ito po ang verse 17, kung paano siya dininig ni Lord, kung paano nakuha ni Ana ang atensyon ng Diyos. Ang sabi, dahil dito sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili, umuwi ka na, ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Ayan po. Doon po malinaw na sa pagpanalangin ni Ana ng buong puso, talagang sincere po siyang nanalangin doon sa gusto niyang hingin sa Diyos, na gusto niyang magkaanak. Ayan po. Nakuha po ni Ana ang kanyang dalangin dahil nakuha niya ang atensyon ng Diyos. Ganyan po. Kaya po, napaka-importante. Kaya nga, prayer is a very, very important things to get the attention of our God. Kaya, kung hindi ka nananalangin, hindi po natin makukuha yung atensyon ng Diyos. At paano po hindi tayo mananalangin? Meron po ba tayong aasahan na darating sa atin? Di po ba wala? Kaya po, kailangan po natin na huwag po tayong manawa o huwag po tayong tumigil na manalangin, dahil ang pananalangin, sabi nga, is a very important things to get the attention of our God. Ayan po, pangalawa, prayer is the key to move God in your life. Ayan. Ang panalangin ay isang susi upang tuluyang makakilos ang Panginoong Diyos sa iyong buhay. Ganito po ang nasulat sa John chapter 16. Ito po. John chapter 16 verse 3. Ayan po. John chapter 16 verse 23 pala. Ayan po. 23 to 24. Sa araw na iyon, hindi kayo kailangan magtanong sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Verse 24, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya. Sa aking pangalan, humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ayan po. Si Lord Jesus po ang nagsasalita nun. Hanggang ngayon, sabi niya, wala pa kayong hinihingi sa aking pangalan. Sabi niya, humingi kayo at kayo'y bibigyan upang malubos ang inyong kagalakan. Kaya po, kung hindi ka nagdadasal o wala kang diwa sa pagdarasal, anong tutugunan ng Diyos sa iyo? Example na lang po, sa ama mo, wala kang rini-request sa kanya. Wala kang sinasabing request sa kanya na pa ganito, wala ka. Kumbaga tahimik ka lang. Sa tingin mo, alam ba ng iyong ama ang iyong pangangailangan? Di po ba? Common sense lang yun? Hindi. Kasi wala kang nga sinasabi, wala kang inaas sa kanya. Ganun po yung paanyaya ng ating Panginoong Hesus sa atin. Manalangin tayo, humingi tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at bibigyan tayo. Di po ba? Kaya wag po tayong maging tamad sa pananalangin. Ang sabi ko nga po sa nung last na shinare ko sa inyo, hindi po nakukuha sa ganda ng panalangin yan para tugunin ng Diyos ang iyong dalangin, kundi dun sa nanggagaling sa puso mo, dun sa totoo yung dinadalangin mo sa Kanya, na tama rin yung intensyon kung bakit ka nananalangin. Kaya po, tandaan po natin, wag po nating ipagwalang bahala o bigyan po nating halaga ang pananalangin, sapagkat yan po ang magiging sandata natin sa ating buhay upang patuloy tayong dinggin ng Diyos sa ating mga hinanaing. Kaya po, napakahalaga. Prayer is the key to move God in your life. Hindi po kikilos ang Diyos sa buhay mo kung hindi ka mananalangin, kung hindi ka mag-aas sa Kanya, at wala siyang tutugunan sa inyo kung hindi po kayo mag-aas at mananalangin sa Kanya, sapagkat hindi niya po alam kung ano ang mga gusto nyo. Di po ba? Although Diyos siya, alam niya ang pangangailangan natin, pero kailangan po natin na lumapit sa Kanya nang may pagpapakumbaba. Di po ba? Hindi po pwedeng
Lord, alam mo naman yung pangangailangan ko, bigay mo na lang. Hindi po ganun. Diyos siya na kailangan na magpakumbaba tayo, humingi tayo na parang isang anak na humihingi ng tulong sa kanyang ama. Ayan po. At ang pangatlo, prayer is the secret of a blessed o success life. Ayan po sa Kawikaan chapter 16. Kawikaan chapter 16 verse 3. Ganito po ang nasusulat. Kawikaan chapter 16 verse 3. Ayan po. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang inyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Ayan po. Ano pong sabi? Ipagkatiwala mo. Paano mo mapagkakatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay kung hindi ka mananalangin? Kung hindi ka nga pupunta sa Kanya at magpapakumbaba. Di po ba? Kung mananahimik ka lang. Paano mo mapagpapatiwala kay Lord? Di ba? Kailangan po natin magpakumbaba sa Diyos. Kailangan po nating manalangin, ipagkatiwala sa Kanya. Sa pamamagitan ng panalangin natin, ipagkatiwala natin lahat sa Kanya. Ang lahat ng mga bagay na nais nating mangyari o mga plano natin sa buhay, mga desire natin. Ang sabi, upang tayo ay magtagumpay, kailangan natin isang guni o ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. Paano mo maipagkakatiwala sa Diyos kung hindi ka marunong manalangin, kung hindi mo sinasabi ang inyong mga plano o mga nais mo, desire mo, kung mananahimik ka lang? Di po ba? Tandaan po natin, ang Diyos natin, totoo nga po, na kahit hindi mo pa ibuka ang bibig mo, alam niya na ang pangangailangan mo. Pero Diyos siya na kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Pero kailangan siya, Diyos siya na kailangan pa rin na magpakumbaba tayo at patuloy tayong magpakita sa Kanya ng isang humble heart at patuloy na magpakita tayong bilang isang masunuring anak ay patuloy tayong nananalangin at umaasa sa Kanya. Kaya po sa isang mumunting mensahe na pinagkaloob muli sa atin ng ating Panginoong Diyos, patuloy po na ini-encourage tayo ng ating Diyos na patuloy magbalik po sa diwa ng pananalangin. Napakahalaga at napaka-importante at napaka-bisa ng panalangin sa ating mga buhay, sapagkat yan po ang ating magiging sandata at magiging connection natin sa ating dakilang Diyos na banal. Muli po, maraming salamat at patuloy po nawang ang mensahe ito ay maging pagpapala sa ating lahat at magsisilbing patnubay at gabay natin upang patuloy po tayong maging malapit sa ating Ama at patuloy po tayong magkaroon ng isang maayos at payapang buhay. Muli po, sa Diyos lang ang karangalan at papuri at sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.